So pag warrantless arrest, kadalasan is inquest proceeding. Pero tanong ngayon, ano ang kaibahan nila? Di ba? Ano ang kaibahan nila? Sir, ito lang ba yung sa warrant of arrest at warrantless arrest? Hindi. Kasi itong warrantless arrest, alam niyo ba, trivia, pero madidiscuss natin ito sa procedure. Pwede kang mag-conduct ng PI, one of the new rules yan sa PI ngayon, na pwede kang mag-conduct ng PI pag warrantless arrest. Sir, iba sir, sinabi, ang alam namin sir, diba, pag preliminary investigation, di ba, tsaka lalabas ang warrant of arrest. Diba? Pero pag warrantless arrest, hindi pwedeng mag-inquest, mag-PI. Akala niyo lang yun. Kasi sa totoo, yung warrantless arrest, pwede siyang maka-PI. Pag gusto talaga ng na-aresto, kasi i-PI nyo ako. Hindi mag-PI. Di ba? Pwede po siya. Ikala namin na kasi talagang naituro doon sa college ba na pag preliminary investigation, maka-provide ng warrant of arrest. Di ba? Pag inquest proceeding, talagang pag warrantless arrest, talagang inquest proceeding. Pero usually, ang ginagamit nila ngayon is inquest proceeding. Pero pag ang naakusahan or yung suspect is gusto niyang mag-PI, wala kang magagawa doon. Talagang i-avail niya ang PI. Pero sir, ano yung kapalit? Kasi for example, PI, di ba, usually, sa inquest proceeding, as a warrantless arrest is inquest proceeding talaga. Bakit inquest proceeding? Kasi sa PI, usually ang PI, mga 15 days pa niya. Usually 2 weeks. So pag 2 weeks, wala na. Pag ang tao na aresto ng walang warrant of arrest, di ba? Papasok na doon ang Article 125 sa RPC. Alam niyo yung Article 125 sa RPC? Hindi niya alam. So once we say Article 125, part yan ng arbitrary detention, ito yung delay on the delivery of the person to the proper judicial authorities. So pag ang tao is hindi mo, tingnan mo, pag hindi mo na-file ng kaso, then napunta sa proper authority within 12, 18, 36. Ito yung sinasabi natin na reglementary period. Di ba? Sa mga 12, mga light felonies. 18, mga correctional mga felony. Ang 26, mga afflicted and capital ng mga punishment, felony. So pag hindi mo nadala ang tao, na for example, na-aresto mo, walang warrant of arrest, hindi mo nadala. So siyempre, kailangan mo siyang i-deliver doon sa korte this reglementary period. So, itong reglementary period na ito yung span of time na dapat mong dalhin o i-deliver ang tao doon sa fiscal or prosecutor para mapailan ng kaso. Pag hindi mo siya napadala doon, siyempre, ano ang kaso mo? Delay on the delivery the proper judicial authorities sa Article 125. Sir, makasuhan pala sa Article 125. Kaya nga, inquest ang ginagamit natin. Kasi sa inquest, i-determine lang if ever ang pag-aresto is legal ba o hindi. Pag legal, directly naman yan, wala lang isang araw, talagang mapapailan na ng kaso ang suspect sa piskal. So, kaya, ang akma or equal sa warrantless arrest, pag warrantless arrest, inquest proceeding. Pero sinabi mo, sir, na pag warrantless arrest, pwedeng maka-dictate or makahangyo or maka-avail ang tao ng preliminary investigation. Pwede. Pero sir, makasuhan na sir. Kasi sinabi mo na 2 weeks eh. Di ba usually ang PI 2 weeks? Pag nag-PI ka, din warrantless arrest, talagang pasok ka dito sa reglementary period. Patay ka. Ang tanong ngayon,
ano yung gagawin mo? So, pwede ba, sir? Pwede ba siya? Ang tanong ngayon, ha? Pwede ba siya mag-PI kahit warrantless arrest? Yes, pwede. Pero, sir, pasok sa 2 weeks. Pwede siyang maka-PI, but may kondisyon. Tandaan niyo to. So, makinig kayo. May kondisyon. Pwede siyang ma-PI or maka-avail for preliminary investigation, hindi yung usual na increased proceeding, basta may kondisyon. Dapat siyang mag-bail or kung ayaw niyang mag-bail, waiver. Hindi makita. Ito muna. I-klaro ko. Pwede siyang mag-bail or waiver. Tignan nyo. Sir, ito yung need para hindi siya mapasok or hindi siya makabiolate sa Article 125 of the RPC, which is itong reglementary period. Itong 12-18-36. Dapat mag-bail ang tao if ever gusto niya talaga na mag-PI kahit warrantless arrest. So, yan yung sagot. Yan yung pieces of the puzzle na hinahanap nyo. So, usually, balikan natin sa preliminary investigation, makaproduce ng warrant of arrest. Sa PI. Ang sa increased proceeding, warrantless arrest. Saka maka-increased proceeding. Usually, ang ginagamit natin is increased proceeding para hindi mapasok sa reglementary period sa Article 125. Kasi pag hindi ma-deliver ang tao sa within that period, yung 12-18-36, makakasuhan ang pulis. Ano yung kaso? Article 125, Revised Penal Code. Delay on the delivery of the person to the proper judicial authorities. Kaya, increased proceeding. Pero pag if ever gusto ng tao ng PI, pwede. Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon, sir? Bail or waiver. Ano yung waiver, sir? Ano yung sinasabi natin dito na waiver? Itong waiver. Waiver, he waived his rights sa sa reglementary period. Meaning hindi niya or ipapangako niya doon sa waiver, magpirma siya o mag-sign siya na hindi niya kakasuhan ang pulis ng Article 1 to 5 kapalit ng pag-preliminary investigation niya. So yan, pwede siyang mag-PI. Usually, ang difference between this PI na tinitingnan natin between the increased proceeding is usual na ginagawa. Ang PI, case muna bago arrest. Tandaan nyo to Ang increased proceeding, tingnan nyo to, arrest muna bago kaso. Tandaan nyo to. So, isulat nyo.